Surah Al-Ma'arij, ang mga landasing paakyat ng kaitaasan ng langit. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ang isang nagtatanong ay humiling para sa isang parusang nakatakdang maganap. Sa mga di naniniwala, walang makapipigil nito. Ito ay mula sa Allah, ang nagpamay-ari ng mga landasing pakyat sa kalangitan. Ang mga anghel at ang spirito, ang anghel Gabriel, ay umaakyat sa kanya sa loob ng isang araw na ang tagal nito ay abot sa 50,000 mga taon. Kaya, maging matiisin ng may mabuting pagtitiis. Katotohanan, ito ay kanilang nakikita na malayo. Subalit, ito ay aming nakikita na malapit. Sa araw na iyon, ang langit ay tulad ng kumukulong latak ng langis o ng nalulusaw na tanso. At ang mga bundok ay magiging tila himulmol ng lana na naglilipana. At walang kaibigan ang maaaring magtanong ng ano paman sa isang kaibigan. Sila ay ipakikita sa isa't isa. Ang isang mapanggawa ng kabuktutan ay magnanais na siya ay tubusin mula sa parusa ng araw na iyon ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa at ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang malalapit na kamag-anak na nag-aruga sa kanya at ng sinumang nasa lupa upang ito ay makapagligtas sa kanya. Ngunit hindi makatutubos sa kanya ang sinuman. Katotohanan, ito ang lagablab ng impyerno. Tinatalupan nito ang balat ng anit o balat ng katawan. Ito ay nananawagan sa sinumang ibinaling ang likod sa katotohanan at tumalikod mula sa pagsunod. At naglikom ng yaman at itinago. Katotohanan, ang tao ay nilikhang balisa, gahol at walang kasiyahan. Kapag ang kasamaan ay sumaling sa kanya, siya ay kapos sa pagtitiis. At kapag ang kabutihan ay dumating sa kanya, siya ay lubhang sakim. Maliban sa mga taimtim na nagdarasal, yaong mga matitiyaga sa kanilang pagdarasal, at yaong sa kanilang yaman ay may pagkilala sa karapatan, nauukol para sa mga namamalimos at mga kapuspalad, at yaong mga naniniwala sa araw ng pagbabayad, at yaong mga natatakot sa parusa ng kanilang Panginoon. Katotohanan, ang parusa ng kanilang Panginoon ay isang parusa na walang sinuman ang makaliligtas. At yaong mga nangangalaga sa kanilang dangal o maselang bahagi ng katawan, maliban sa kanilang mga asawa o sa mga aliping taglay ng kanilang kanang kamay, katiyakan sila ay hindi pananagutin o susumbatan. Ngunit sino man ang magnasa ng higit sa hangganang iyan, magkagayon sila yaong mga mapanlabag. At yaong mga may ingat sa kanilang mga kasunduan at mga pangako. At yaong mga naninindigan sa kanilang mga panunumpa. At yaong mga may ingat na nangangalaga sa kanilang mga pagdarasal. Sila yaong mga nasa mga hardin, pinarangalan. Kaya ano ba ang nangyari sa mga di naniniwala at sila ay nagmamadali mula sa iyong harapan o Muhammad? Nangakaupo mula sa iyong kanan at mula sa iyong kaliwa ng magkakahiwalay na pangkat? Ang bawat tao bang kabilang sa kanila ay umaasam na makapapasok sa hardin ng kaligayahan? Hindi nga gayon. Katotohanan, sila ay aming nilikha mula sa anumang kanilang nalalaman. Kaya ako ay sumusumpa bilang Panginoon ng mga silangan at mga kanluran. Katotohanang kami ay may ganap na kakayahan upang sila ay palitan
ng ibang nilikhang nakahigit kaysa sa kanila. At kami ay hindi nila magagawang maunahan, madaig o mahigitan. Kaya hayaan silang mag-usap ng walang kabuluhan at maglibang ng kanilang mga sarili hanggang sila ay humarap sa kanilang araw na ipinangako sa kanila. At sa araw na iyon, sila ay magsisilabas ng mabilisan mula sa kanilang mga libingan na tila ba nagmamadali patungo sa itinayong idolo. Ang kanilang mga mata ay nangakayupapa, nakatungo sa iba-iba at kahihiyan ay kanilang mararamdamang bumabalot sa kanila. Yan ang araw na sa kanila ay ipinangako.